worshipers of God, let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Church of God! Come on, make some noise for the Lord! Oh, we welcome your presence in this place! And everybody shout, hallelujah! Oh, we welcome you, God! Your presence is here! Your presence is here! Hallelujah! At pwede po ba pakisabi sa ating mga kapatid? Kapatid! Tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Minsan nga, ang puso ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Isaya't ka na sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tapuhan, kamayabaan, ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. We sing out, hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Pwede po ba tayo sumayaw ng sabay-sabay para sa ating Panginoon? Ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't ganap sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Pwede po bang itaas ang mga kamay na yun? Come on! Kamayabaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sising out, hallelujah. Jesus, you're the only one.
pag-ibig ko. Ihahayag ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Born again, Pilipinas, lahat na. Come on! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Born again, Pilipinas. Born again, Pilipinas. Come on, make it louder. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Born again, Pilipinas. Born again, Pilipinas. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Born again, Pilipinas. Born again, Pilipinas. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Born again, Pilipinas. 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 I'm bringing sa Pilipino. Come on, let's praise Him. Born again, Pilipinas. Born again, Pilipinas. Ang pag-ibig ko, ihahayag ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Born again, Pilipinas. Ang pag-ibig ko, ang born again, Pilipinas. Born again, Pilipinas. Ang pag-ibig ko, ihahayag ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Born again, Pilipinas. Lahat na. And everybody shout His name. Jesus, 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 Jesus. Come on, make it louder. Jesus, 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 Jesus. And everybody shout Jesus. Hallelujah. Oh, we praise Your name. We praise Your name. Maaari po ba yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Sa mahingan. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala kang katulad. We praise You. Hallelujah. Hallelujah. Minsan po pwede po ba isigaw ang mataas na hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah! Pinakamalakas po sa Panginoon in 1, 2, 3! Hallelujah! Hallelujah ka nga. At sa salita ng Panginoon sa unang Korinto, sa piling ng mahihina, ako'y para na ring isang mahina upang makahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagbabala nito. And today, pwede po minsan pa itaas ang mga kamay na yan sa Panginoon. Come on, church! O Diyos, itinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ang aming papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang. O Diyos, gamitin mo kami upang makilala ng lahat ang iyong katabatan, ang iyong kabutihan, at ang iyong pagmamahal. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga puso na nagpupuri sa iyo. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang nakatunghaw sa iyong mga anak habang kami nagpupuri. Kaya walang dahilan, O Diyos, walang dahilan para hindi kami umawit, para hindi kami sumama sa iyo. Karapat-dapat kasambahin, O Diyos, pagkat ikaw ang tunay na nagtiwala sa amin. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo,
sa'yo maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo, O Diyos, ang presensya, ang tapat kalangigan. Sagat ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
nabasa, Panginoon, ang tinig na yan. Kaya mo bang sambahin si Jesus sa iyong dialect? Sige po, sabay-sabay natin siyang sambahin. Sabay-sabay natin siya papurihan. Panginoon, ikaw ay banal. Ikaw ang Diyos sa habang panahon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng himala. Ikaw ang Diyos na nagpuprovide sa lahat ng aming pangailangan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kahapon. O ikaw ang Diyos na buhay. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Luwalhatiin ka sa lugar na ito, Panginoon. Itataas ka namin ng walang humpay. Sasambahin ka ng lahat ng iyong nilalang, Panginoon. O luwalhati sa iyong pangalan. Sambahin ka, Panginoon Jesus. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit ang nagpapakumbaba sa iyo, Lord God. Mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, Panginoon, may iba't ibang kahilingan. Sa aming panahon, uso po ang sipon, ubo, trangkaso. May mga nasa balik na karamdaman. Mga mahal namin sa buhay, kamag-anak, Lord, inilalapit namin sila sa iyo. Naniniwala kami na walang imposible at hindi nalilimitahan ng iyong kapangyarihan. Lord, ikaw nagpapagaling. Ibangon niyo po ang may mga karamdaman sa kanilang pong higaan. At sa pangalan ni Jesus, Lord, ngayon po, hinihingi namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Kapatid, kung ikaw man ay may kahilingan sa oras na ito, itaas mo lang ang iyong kamay. At manampalataya ka sa Panginoon na siya ay nandito sa ating kalagitnaan. Receive your miracle. That in the name of Jesus, there is miracle. There is signs and wonders in this room. There is provision in this room. At sa pangalan ni Jesus, sinasalita namin, Panginoon, ang mayamang pagpapala mo sa bawat isa mula sa likod hanggang sa harapan ng lugar na ito, Panginoon. Kaya po, meron kaming dahilan na ipalakpak ang mga kamay na ito sapagkat ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin. Luwalhati sa iyong pangalan, purihin ka at luwalhatiin, sambahin ang iyong banal na pangalan, Panginoon Jesus. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Pwede po bang pakigreet ang inyong mga katabi at sabihin mo sa kanya, magandang hapon at masaya ako nakapiling kita ngayon na magpuri at sumamba sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo ba na kapag malapit na po na nagtatapos po ang taon, ito po ay ninanamnam ko. Bakit po? Kasi po dito natin ini-evaluate kung meron ba talagang nangyari sa loob ng isang taon. Ano ba ang nangyari sa church? Ano ba ang mga growth, yung progress po, at ito po ang mga nais ko pong ipakita po sa inyo. So, ito po ay binibilang natin kung ilang souls po ang nag-a-accept sa Panginoon. From January to September, yan po ang ating pong report pagdating po sa MMR. So, meron pong 66 mula po noong January, medyo mababa, at ito po ay tumaas noong May, June, at higit sa lahat yung July. No? At ito pong September, medyo bumaba po because na busy po sa Dauntless. Pero alam niyo po ba na ang ating hong tinatarget sa taong pong ito ay makapag-evangelize po tayo, makapag-share po tayo ng 2,000 souls. Amen po ba ron? Pwede po ba ito mangyari? Last year po ay nangyari na ang 2,000 po ay nabahaginan po ng salita ng Panginoon at tumanggap kay Jesus. Wala bang palakpak dyan ng Panginoon? So, hindi pa po tapos ang taong 2024 na pwede ho nating trabahunin. So, ngayon po, mula January to September, meron po 1,266 ang tumanggap sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? So, meron po tayong tinatawag po ng mga C2S. Yan po yung C2S mentors. Ang worship po, meron pong 28 and 29 nung panahon ng August and then September, yung kulay pula. And then C2S group po ay meron silang 44 nung August at meron pong 48 nung September. Tumaas. And then meron pong C2S mentees.
Ang ibig sabihin po ng mentees, yan po yung mga kasama po nila sa grupo na uma-attend po lahat. No, meron pong 69 at tumaas po sila ng 3%, naging 72. Tingnan po natin, ang outreach department, meron pong C2S mentors, meron pong 26, parehas po, ang August and September. Yung August po ng C2S group, and then September ay 60, bumaba po ng 58 ang September. So meron naman po ang C2S mentees, yung mga umaatin po dyan, pangkalahatan, sa C2S ay meron pong 134 at ang September po ay 132, medyo bumaba po ng 2. So ang relationship po ay meron pong C2S mentors at meron pong August and September C2S group. Meron pong 54 noong August at September po ay 50. So meron po dyan may mga hindi po nagsi-C2S na po at meron naman po kaya bumababa. So meron pong C2S mentees, mataas po ang August at mababa naman po ang September. C2S mentees, 98 po. So tingnan naman po natin ang discipleship. So meron pong C2S mentors, na po yung minimit po ng isa pong leader, at meron pong tinatawag po na C2S group. August and September, 27 ng August, 29 po ng September, so medyo tumaas po sila ng 2. And then, C2S mentee po ay 35 at 37, tumaas po sila uli ng 2. So makikita po natin dyan yung proper reporting po. Lahat po ng department nagre-report po yan monthly. So C2S mentors, meron 3, admin po yan. At meron pong C2S group, 4. At meron po naman pong C2S mentees, medyo tumaas po sila ng 1. So makikita po natin dito ang pinaka-total. Ang worship po ay merong total po ng September ng mentees. Ito po ay 72. Outreach po ay 132. Ang relationship po ay merong 98. Ang discipleship po ay merong 37. Ang admin po ay merong 9. At ang pinaka-total po nito ay 348. So, pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. At pakitanong yung katabi mo. Pakitanong, kasama ka na ba sa C2S? Sige pa, pakitanong. Mukhang hindi pa eh. So, ito po yung report po mula August and then September. At alam niyo ho ba, bakit po yan natin nire-report? Kasi gusto po natin may mangyari. Kasi o dati, ang akala po natin, ang church, sige, hayaan lang natin siya in a year, another year. So, ayun pa rin. Andiyan pa ho ba tayo? Ganun pa rin, parang taon-taon wala ata nangyayari. Pero ngayon po, mga kapatid, dahil po meron tinatawag na data analysis, nakikita po natin mayroon pong growth ang church. Sino po naniniwala doon may growth ang church? Palakpakan ng Panginoon. At alam niyo ho ba mga kapatid, masarap po sumuporta sa church na lumalago. Sino po naniniwala doon? Masarap po suportahan ang church po nagtrabaho. Dahil nakikita po natin, ito po ay hindi po haka-haka, hindi rin po kuro-kuro. Hindi po yan doktor, kundi po yan po ay totoo na ginagawa po every month. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Dahil ang church po natin ay buhay, at mananatiling buhay sapagkat ito po ay dahil sa Panginoong Jesucristo. So dahil po dyan mga kapatid, I'm so excited na ipakita po ito sa atin every year. Ito po ang akin na evaluate. Tayo po ay mag-6 na taon na next year, February. Pero I realize na taon-taon po ay merong nadadagdag na 100 katao. Sabay-sabay nga na pong sabihin, wow! 100 na katao. 100 people taon-taon. Kasi nagsimula po tayo dito, 2019, so ngayon po ay 2024 na. Yearly, may dinadagdag si Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! At ito po, papakita ko po, our highest attendance this year is 600. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. At yan po ay pwede pang tumaas, dahil po meron tayong tinatawag po na trabaho. Sabi nga po natin, trabaho. Yan. Pakitanong yung katabi mo, gusto mo bang magtrabaho?
Mukhang ayaw na kumibo ah. So meron ho tayong 145 COGFM workers, volunteer. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At ito po ay nagsimula lang po 2019, 30. Wow, 30. Ngayon po ay 145. Hindi pa ho dyan kasama po ang mga nasa revamp, nasa training. Magbubukas po ang relationship department. Magbubukas po ang outreach. So, ang admin po nagbukas na at hindi pa po kasama dyan yung mga papasok po na worker or volunteer dito po sa taong 2014. Wow! Sabay-sabay ko muna po sabihin, wow! Wow! Pakisabi sa katabi mo, wow! Para magising po yan, baka tulog na. Ang lamig kasi, di ba? So, alin nyo, natutuwa po ako sapagkat may ginawa ang Panginoon sa taong 2024. Amen. So meron po ako papakita yan. Bakit ko po yan pinakita? Maaga po yan, pumupunta pag-araw po ng revamp every Saturday. Di ba? Wow, masipag. At alam niyo po, nakakatuwa sapagkat kahit wala po siyang kasama, pupunta po yan doon sa Kamya para mag-set up. Nakakatuwa, di ba? So, ganun din po, hindi ko lang po maisama po yung iba kasi yung iba, hindi ko mapicturan. Kagaya si sino man nandito, yung babae kanina, si Clarice, yung views po natin. Clarice, views ka ng production, prod team. Yan. Mamaya makikita niyo po yan, po yan. Palakad-lakad. So, masarap po na i-appreciate ang mga worker na masipag, maaga, kahit wala pong tao. Kaya pakisabi sa katabi mo, yan ay ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. So, lahat pong yan, darating ang panahon, hindi ko alam kung tatawagin ng Diyos sino ba ito kanina pinakita ko? Si Andoy. Baka tawagin ni Lord magpastor. Praise the Lord. Di ba? Kasi masipag, maaga. At alam niyo po, ang mga busy yung marami pong kinabibisihan, sila yung mga tinatawag ni Lord para maglingkod sa Kanya. Tingnan niyo po yung katabi niyo, baka isa na yan. Di ba? Sabi mo sa Kanya, hindi ka ngayon, someday tatawagin ka ni Lord para maglingkod sa Kanya. So I'm excited po na ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. At let me share to you in Lucas chapter 15, verse 1 hanggang 10. At basahin po natin ang verse 10. Sabay-sabay po ng malakas. 1, 2, 3. Sinasasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Pikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y mananalangin. Panginoong Yesus, salamat sapagkat dinako niyo po kami sa lugar na ito. Hindi aksidente na kami nandito. Kung dinais mo ang iyong salita, ay ipaalala, ituro sa amin, at ma-receive namin ito ng buong puso. Pagpalain niyo po ang bawat isa at lalabas kami sa lugar na ito na kung saan bit-bit namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Sige po, muli natin palakpakan ng malakas si Jesus. Sabi nga, pagpalakpak para kay Jesus malakas. Hallelujah, hallelujah. So, ang title po na ating pinag-usapan ngayon ay Move Your Heart in Reaching Soul. Dito po, in Lucas chapter 15, ay meron po mga lumapit kay Jesus na mga tax collector at mga sinners o mga publikano. At ito po yung mga taong ito na kung saan na marami pong taong galit sa kanila. Una po, ang tax collector ay maraming galit sapagkat sila po yung mga nagko-collect ng tax ng mga tao sa panahon po ng Roman Empire. At meron po silang mga lamesa na kung saan ang mga tao po, ang mga mamamayan ay nagbabayad ng buwis. So noong unang panahon naman, wala namang nag-audit, wala namang siguro naglilista ng hindi ko alam. So ang mga tax collector, nakaka-corrupt. Isang halimbawa po dyan ay si Zaccheo. Si Zaccheo po ay pinuntahan ni Jesus at alam ni Zaccheo na siya po ay maliit kaya umakyat po siya sa pulo ng Socomoro. So nung nakita siya ni Jesus, sabi niya, bumaba ka dyan Zaccheo,
pupunta ako sa bahay mo. Hindi alam ni Sakeo na siya pala ang sadya ni Jesus. So, papasok pa lang si Jesus sa bahay niya, tumayo siya sa kanyang pinto at sinabi, Panginoon, kung ako po ay merong nakurap na daya dito sa aking mga kababayan, 4 times kong ibabalik sa kanila ang aking nakurap. Wow, grabe po, no? Kaya ba natin yon? Ganun po ang conviction ng Holy Spirit sa buhay po ni Sakeo. Hindi pa nagpipreach si Jesus. Sabi niya, Panginoon, isusoli ko po ng 4 na beses. Bakit niya po ito nasabi? Kasi alam niyo po ba mga kapatid, nakita ni Sakeo kung gaano kaseryoso na mahalin ang mga makasalanan. Gaano kaseryoso na puntahan ni Jesus yung mga sinasabi sa kanilang lipunan na mga sinners. At ito po ang mga tax collector. So ino naman po yung mga publikano, ito yung mga dating sumusunod sa law of Moses, mga dating follower ng mga eskriba at mga pariseyo, pero sila po ay hindi talaga sumusunod doon po sa mga rituals at mga sakramento po from the Old Testament. Dahil po ang mga eskriba at pariseyo, they are fanatics sa kanila po mga ritual at sa Old Testament na law po ni Moses, yung Torah o yung 10 Commandments, tinatawag po sila mga sinners kasi they are not following the sacred from the Old Testament, sacred law in the Old Testament. At ang tingin po ng mga pariseyo sa kanila, mga makasalanan. Sapagkat ang mga pariseyo at mga scribe nung panahon yon, sila po ay napaka-relihiyoso. So itong mga taong ito ay pumunta kay Jesus para po makinig. So marami pong mga makasalanan sa kanilang panahon, nagulat sila, bakit kakaiba yung preaching ni Jesus? Kasi po natatouch po yung buhay nila, natatouch yung puso nila, nagbabago sila. Kaya po nagpuntahan sila kay Jesus, talagang na-curious sila, ano ba ang bit-bit ni Jesus na salita ng Diyos. Kaya ito po ang ating makikita dyan. Pero, ito po yung tingin ng mga pariseyo. Bakit si Jesus nakikipagkainan at nakikipagkape doon sa mga makasalanan? Ano pong sabi ni Jesus? Meron pong 3 parable ang pinakita ho dyan sa chapter 15. Parable of prodigal son. Una, pangalawa, parable of lost coins. At pangatlo, parable of lost sheep. At ito pong verse 10, sabi ho dyan, matindi daw po ang kagalakan na mangyayari sa langit kapag mayroong isang taong makasalanan na iniwan niya kanyang dating buhay at siya po ay tumalikod doon at naglingkod sa Panginoon. Grabe po yung joy sa langit. Grabe po ang celebration sa langit. At yung isang kaluluwa na po na yon, yun po ang nagpapamove ng heart ng Panginoon. Kaya pwede bang pakitapik ang katabi mo? Alam mo ba? Sabi mo sa kanya, pakibulong. Alam mo ba? Nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, natuwa ang Panginoon. At maraming angels sa langit ang nag-celebrate. Sige po, walakpakan natin ang Panginoon. Totoo po yun sapagkat sinasabi po ng Bible. At ito po mga kapatid ay matibay na binabanggit ng Bible, there is great joy in heaven. Wow! Totoo po yun. Sapagkat, ito po ay merong bagong buhay siyang, bagong direksyon na tinatahak para ho bigyan ng papuri ang Panginoon. Naalala ko po noon, nung way back 2004, nagkaroon po ng malaking sunog dyan sa Daang Bangko. Ewan ko sino po dito nakatira doon sa Nabotas, Daang Bangko. Nabalita po yun, binata pa ako noon, at antindi po ng sunog. So to make the story short, meron po tayong mga kinator na mga kapatiran po doon malapit po sa tabing dagat, at sila po ay tumira ng mga ilang, I think, buwan, at doon po kumilos ang Panginoon, at marami po silang na nakakilala sa Diyos. Pero bago po yung mangyari, meron pong isang lalaki na payat. Hindi ko po yung makakalimutan. Inuubo po yun. Sa panahon po natin ngayon, ang tawag po ay LED.
LED kasi upgraded na eh. Ngayon po yung mga kabataan ngayon, meron pa ba kayong TV D-box sa bahay? Yung mga ganito, ang size? Meron pa ba? Wala na. O hindi na nakaka-relate yung mga kabataan ngayon. Wala na kayo kasi puro flat screen na. LED na. Kaya binanggit ko po ang kanyang sitwasyon, ubo ng ubo, LED na. Hindi na TV. To relate lang po. Kasi pag tinanong ko yung anak ko, ano yun daddy? LED. Alam nyo na yun. Pero pag sinabing TV box, naku, ini-imagine niya pa di ba? So, yun po. Ano po nangyari? Shineran ko po yun. Kasi nangusap si Lord. Sabi ni Lord, sharean mo yan taong yan. At nung siya pong shineran ko, umuubo po siya. Pero praise the Lord, hindi po ako nahawa. So nung pinatanggap po sa Panginoon, mga ilang araw lang, siguro isang araw o dalawang, namatay. Pero alam niyo po ba, nakakatuwa, sa ganung kanyang kalagayan, nakapasok siya sa langit. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Kasi totoo po yun, ng isang sumampalataya sa Panginoon, tiyak po may kaligtasan. At yun po yung naging passion ko na kapag nagbabahagi po ng mabuting balita, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan sa buhay, gustong-gusto kong magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi merong isang tao, may isang kaluluwa na nabago ang buhay dahil tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Gaano po ba kahalaga ang soul o gaano kahalaga sa Diyos ang soul ng isang tao? Sa mundo po, ayon po sa mga, dati po ito naririnig ko, malapit po kami sa bus company, yung aming pong bahay po sa Bulacan. Pag may nadidisgrasya, namatayan, babayaran po nila 30, 50 mil, ganun lang po yung kaluluwa, yung buhay po ng isang tao. Papayag ka ba, ganun lang kahalaga. So, sabi po ng ilang mga usap-usapan, pag hindi po natuluyan, namatay, na aksidente, yung iba po tinutuluyan para isang bayaran lang eh. Kasi pag hindi po yung natuloy, lifetime. Ito po, obligasyon po ng kumpanya na ito po ay kanila pong pakainin, ito po, bigyan po ng sustento, kaya ho, malaki-laki ang ilalabas na pera. Pero pag isa lang, isang bayaran lang. Pero, ang baba naman ng halaga ng buhay ng isang tao. So meron po mga mayayaman na ito po ay sumakay po sa isang maliit na invento po ng isang doktor, isang engineer, at pinagkatiwala po nila ang kanilang kaluluwa, yung kanilang buhay. So syempre po una, hindi nila alam na talagang hindi na sila makakabalik. Ay, alam ko po, parang titanium ba to? Ocean titanium na maliit po na box at inimbento ng isang doktor, engineer po siya. At sa akala po niya na sila po'y makakabalik uli. At sino po ba ang laman ng mga taong ito? Mga milyonaryong tao. Bilyonaryong tao. Isang British, isa pong Indiano. At yung isa pong Indiano po mga kapatid, kasama niya anak niya, pwede itong tagapagmana. Pero hindi na po nangyari. Nailigtas ba sila ng kanilang pera? Nailigtas ba yung kanilang kaluluwa? Ang sabi ni Jesus, sabi niya, makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Sayang. Hindi mo mabibitbit yan sa langit. At sayang hindi ka makakapasok sa langit kung hindi mo naman kilala at tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Sayang. Kaya po, ang kaluluwa ng isang tao, mga kapatid, mahalaga sa Diyos. Tingnan mo po yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mahalaga sa Diyos yung kaluluwa mo. Kaya nandito ka. So, naalala ko po noon, habang inaaral po natin ang church, habang natututo po tayo, ano po ba ang purpose ng church? Akala ko noon, ang purpose ng church ay umatin ka ng marami pong political agenda. Kasi po noon, may mga sinamahan po ako na ibang samahan. O sige, pag mayroong patawag si ganito, sama kayo. Akala ko ganoon. When I realize, when tayo po ay nag-grow, hindi pala yon ang purpose. Kung bakit ako nagpastor, bakit mayroong church. Akala ko noon, yung iba po ay, kailangan po mag-networking.
O kailangan, meron tayong business business dito, business doon. Hindi po. So marami pong simbahan na di-disalign na. Ano ba talaga ang purpose ng church? Ano ba talaga ang purpose? Ano ba ang pinlano ng Panginoon? Bakit nandito po ang church? Bakit ka nandito every Sunday nakikinig? Ano ba talaga ang purpose natin? So, ito po ay makikita natin na si Jesus po, in Matthew chapter 9, si Jesus po ay nag-ikot sa mga villages at nangaral po ng salita ng Diyos sapagkat maraming mga tao ang lito at walang direksyon at ang kanilang kalagayan po, walang nagpapastor o walang nagpapastor. Wala talagang nagre-reach out sa kanila. Kaya ang sabi ni Jesus, mag-pray kayo na magpadala ng maraming manggagawa sa ubasan ng Panginoon. At sa ating panahon, yun po pa rin ang gustong panalangin ng Panginoon. Maraming i-reach out. Kasi ang purpose po natin kung bakit tayo nasa loob ng church ay hindi po para lang magsimba, umuwi. Hindi lang makinig ng sermon every Sunday, tapos uuwi. Hindi po yun ang purpose ng buhay natin. Ang purpose ng buhay natin, mga kapatid, is to reach more soul for Christ. At paano po ba, how to reach more soul for Jesus? Paano po ito mangyayari? According po in Luke chapter 15, si Jesus po ay nakipag-usap, nakipag-fellowship doon po sa mga lost, sa mga sinner, sa mga tax collector, kasi gusto niya po itong mabitbit sa kingdom ng Panginoon. So tayo po, kailangan po natin na bring them to Christ. Sino po ang maglalapit na mga kaibigan natin, kamag-anak natin, kaklase natin, ka-office mate natin, kapitbahay natin? Sino ang magbibitbit niyan sa paanan ng Panginoon? O pakitingnan yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag ka na magturo, ikaw yun. Ito pala yung purpose ko. Ito pala ang layunin ng church kung bakit po, tingnan nyo po nagbabayad tayo ng mahal sa lugar na to. Pastor, ang dami nang umaaten, 600 na. Meron tayong vision. May pinagagawa si Lord. Tingnan nyo po yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw yung bunga ng panalangin. Bring them to Christ. Saan mo sila bibitbitin? Sa disco ba? Pag sinabi, disco tayo, talagang pumupunta yung mga kabataan. Party, party! Di ba? Punta tayo sa bungan, punta tayong bingguan, punta tayo marami hong nagpupunta. Pero pag sinabi, punta tayo sa church. Sabay yung church nyo. Sakay ka ng jeep, sakay ng tricycle, pwede ka, hindi ko makita. So ngayon po, ang ganda po ng pwesto ng church. Di ba? Sino po dito ang nag-i-invite? Sino po dito na-invite lang ng kanyang mga kaibigan? Yan, di ba? Pwede natin palakpakan ng Panginoon. May mga na-invite. Sabi mo sa kanya, next time, dala ka ng jacket kasi malamig. Di ba? Yung mga hindi po sanay sa lamig. Ngayon, pwede ka na mag-invite. Saan ang church nyo? Sa Fisher Mall. Malamig doon. Hindi nakakahiyang mag-invite. Hindi nakakahiyang invite mo, lola mo, lolo mo, o yung mga kaibigan mo, kaklase mo. Hindi nakakahiyang mag-invite. Bakit po? Kasi maganda yung place. Gusto ni Lord ma-reach out yung mga mahal mo sa buhay. Gusto ni Lord na someday, yung buong pamilya mo maglingkod sa Diyos. Amen po ba ron? May kausap po ba ako? Gusto ng Panginoon ang buong pamilya mo maglingkod sa Panginoon. Bring them to Christ. Sino po aabot? Yung mga nasa opisina, yung mga nasa field. So lahat po, kung saan po kayo nakalagay, hindi po aksidente na kayo po ay nandyan at nilagay ni Lord. May purpose. May layunin ng Panginoon kung bakit kayo nandyan. Pangalawa, ito po makikita natin, build friendship with sinners. Ano po yun? Kailangan mo bang maglagay ng maiinom? O tagay ka muna dyan pare. Hindi po. Hindi mo kailangan makipag-compromise. Hindi mo kailangan yung anuman yung ginagawa ng makamundo.
Build friendship. Makipag-usap ka, pwede namang walang alak, kape. O kaya, milk tea. Ano pa ba ang pwedeng makapag-fellowship, di ba? Maraming paraan para hindi ka makipag-compromise. Build friendship. Give time to them. So, kailangan po magbigay ng oras and talk. Alin niyo po ba, ginagawa po natin yan to build friendship. Sino dito may mga barkada na sa church? Meron pong sport fest. So, kung kayo po yung magaling pong mag-basketball o di marunong mag-basketball, pwede rin. Kahit traveling po, pwede rin. So, alam niyo po, masarap po kasama sa laro yung ating pong mga kapatiran sa church. Kung piko-piko, meron po kaming tinatawag po na workers assembly. Ito yung mangyayari po sa October 31, may piko. Ay, sorry, nasabi ko. Larong Pilipino. Di ba? Marami po. To build friendship. Magkainan kayo. Mula umaga hanggang gabi. To build friendship. Mapil nila na hindi po kayo iba ng tao. Hindi na kayo alien. Joke lang po. So kayo po ay kaparing mga Kristiyano. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, may kaibigan ka na ba sa church? Kung wala pa, abot mo yung kamay mo at sabi mo sa kanya, ako, pwede mo maging kaibigan. Ako ay pwede mong makasama sa panalangin. Pwede mo akong makachat. At sabi mo sa kanya, may problema ka ba? Andito ako para ipanalangin ka. Dapat ganun po ang Kristiyano eh. So kailangan natin mag-build ng friendship. Bakit po? Si Jesus, hinanap niya yung mga tao, yung mga sinners. Hindi niya hinanap yung mga tao pong mga relihiyoso. Hindi niya hinanap yung mga taong mababait. Pakitanong yung katabi mo, mabait ka ba? Pagtulog. Pero paggising, hindi. Alam niyo ba mga kapatid, si Jesus ay hindi pumunta sa mga mababait. Pumunta siya doon sa mga makasalanan. Pakitanong yung katabi mo, makasalanan ka ba? Ako makasalanan. At kung ikaw ay makasalanan, sino ang aabot sa mga makasalanan? O wag mo nang ituro yung iba. Sabi mo, ako yun. Ako aabot. Kaya pala tayo ini-expose ni Lord, hindi natin alam minsan ang layunin. Kaya pala ako ini-expose ni Lord dito, sa ganitong lugar, kasi magliliwanag ka. Meron kang bit-bit na salita ng Diyos. Meron kang bit-bit na passion. Yung passion po umabot to reach out more soul for Jesus. Kasi po, lagi ko po itong sinasabi, darating ang panahon, pagdating mo sa langit, meron hong tatapik sa'yo. Hindi mo alam. Pare, kumpare, Brad, ano pa ba tawag? Bro, pagdating sa langit, may tatapik. Salamat ha. I-share mo si Jesus sa akin, tinanggap ko siya, andito ako ngayon sa langit. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Wag ho tayo maging makasarili. Wag ho natin sa, ay, ligtas na ako, okay na ako. Kaso, hanggat andito ka pa sa mundong ito, may purpose ka. Tingnan mo yung mga taong nasa paligid mo. Tingnan mo yung kaklase mo. Tingnan mo yung mga ka-office mate mo, ka-co-teacher mo. Baka depression. Baka may sakit yan. Baka may sakit na cancer, may iba't ibang karamdaman. Ikaw lang ang pwedeng maging way. Yung anak mo, yung asawa mo. Kasi gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay mabitbit natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano bang sabi niya? In Matthew chapter 28, sabi na, verse 18, kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sabi niya, at saan man kayo pumaroon, andoon yung presensya ko. Hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So ito pong church na ito, mga kapatid,
Hanggang matapos po ang taong ito, we want to reach more soul for Jesus. Meron pang sport fest, meron pang mga trainings, at marami pang mga mangyayari bago po matapos ang 2024. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi pa huli. Gusto ko kayong tanungin, tingin po kayo sa akin, matatapos na po ako. Sino po dito ang matatagal ng Kristiyano? Sino po dito ang mga bago lang Kristiyano? Alam niyo po ba mga kapatid? Gusto ko po kayong tanungin, personal. Sa loob ng isang taon, ilang sinners na ba ang nabitbit o nadala natin sa paanan ni Jesus? Ilang sinners? Ilang tao na? Ilang classmate na? Ilang estudyante na ang binitbit mo sa harapan ng ating Panginoon? Hindi pa tapos ang taong ito. Meron pang November at ano yung sunod? December. Pwede pa. Pwede pang humabol. Magbitbit man lang tayo ng isang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. At ano pa mangyayari? We can move the heart of God. Ito ang layunin mo. Ito ang layunin ko. Ito ang layunin ng church. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At kapatid, kung ito yung heart mo, pwede kang tumayo. Ito ba yung heart mo? Lord, allow me to bring one soul before the ends of this year. At kung ikaw, kapatid, ang nagdanais nun, inaanyayahan kita. Huwag mong tingnan ang iyong sarili, wala kang alam, ito lang ang tinapos ko. Pero kapag ikaw ay humakbang at sinabi mo, Panginoon, i-honor mo ang puso ko, gagamitin ni Lord ang buhay mo. Sapagkat si Lord ay hindi tumitingin sa iyong nakaraan, sa nakalipas, sa mga kahinaan mo, o anumang iyong nakikita sa iyong sarili. Pero kung ikaw ay ahakbang, pwedeng magamit ni Lord ang buhay mo. Sige po, lapit tayo sa Panginoon. Huwag kayong mahiya. As we worship our God today, please come. We worship your name, Lord. Love unfailing, overtaken by heart. Workers, come and we will pray. You take me, Sige po, huwag tayong mahiya. finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell the story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I lost myself for good within your promise. I won't hide.
you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you, I know you're the Son of God, and all the world will see that you are God. For you are God. Oh, Jesus, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you, I know you're the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. You are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. Victories when I go. The one who is in control. Jesus Christ, my champion. You are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. The victories when I go. The one who is in control. Jesus Christ, my champion. You are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. The victories when I go. The one who is in control. Jesus Christ, my champion. My champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. Victories when I go. The one who is in control. Jesus Christ, my champion. We worship your name, Lord. We bless your name, Jesus. Lahat may mananalangin. Kapatid, kung ikaw ay nagnanais, sinasabi ng iyong puso, Panginoon, hindi pa huli. Minsan mo pang gamitin ang buhay ko. Itaas mo lang ang iyong kamay at tayo mananalangin. Panginoon, kung gaano ka kaseryoso na hanapin ang mga nawawala, ganun din po kami kaseryoso na sabihin sa iyo, Lord, gamitin mo ang aming kalakasan, gamitin mo ang aming testimonya upang ibahagi ka. At tulungan mo kaming hindi mahihiya
Tulungan mo kami, Lord, na mag-stand sa iyo, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang aming kalakasan. Pagpalain mo ang bawat isa at naniniwala kami, Panginoon, yung aming mga kaibigan, yung aming mga mahal sa buhay, sila ay mahal mo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Everybody say,